ang lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon na may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ng aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Congratulations, Mariana! Sa wakas, nagbunga rin ang mga kabutihang ipinakita mo rito sa loob ng koreksyonal. Ngayon, matatapos na ang mga paghihirap mo. Maraming salamat, Elisa. Kahit hindi na tayo magkikita, hindi kita makakalimutan. Isa kang mabuting kaibigan. Ikaw rin naman naging mabuti kong kaibigan. Sa lahat ng mga narito, ikaw ang pinakamabait. Salamat nga rin pala sa ibinigay mo radyo sa akin noon, ha? Alam mo, naging malaking tulong yun sa mga kalungkutan ko. Wala yun. Ay, oo nga pala. Bibigyan kita ng cellphone number ko, ha? Para kapag may cellphone ka na, ay matawagan mo ko. Sige. Para magkabalitaan tayo. May pasok ka ba rito sa Makalawa? Wala. Day off ko ron. Bakit? Sana maihatid mo ko kahit sa terminal ng bus. Aba, oo. Sige. Pero doon na lang tayo sa labas magkita. Sa malapit na kainan doon. Sana makatulong sa problema ni Felisa. Yung pera ibinigay ko sa kanya kanina bago kami naghiwalay. Kawawa naman siya. Matagal pa bago ako makarating sa Bicol. Pero hindi na ako makapaghintay. Kung maaari nga lang, lumipad na itong sasakyan para makarating na ako roon. Sabik na ako makita si Kuya. Lalo ng aking anak. Ano na kaya itsura nila ngayon? Ang sabi ni Kuya Cero sa sulat niya sa akin noon, may asawa na sina Gilbert at Susie. May apo na kaya ako sa kanila? Oo nga pala si Myla. May balita na kaya si Kuya Cero sa kanya. Sabik na ako mayakap silang lahat. Sabik na ako. Kuya Celo! Mariana! Ikaw nga ba? Oo, Kuya, ako nga. Ko. Nung huling sulat ko sa iyo, hindi mo binanggit sa akin. Kasi gusto kong sorpresahin kayong lahat. Ito nga, natupad na. Halika pala. Pasok. Magluluto ako ng paborito mong ulam para mapagsaluhan natin. Oo, Kuya, salamat. Hindi ka pa rin nagbabago. Oh. Ikaw pa rin yung mapagmahal at maalalahanin kong kapatid. Gilbert, total wala ka naman pasok bukas sa opisina. Ikaw na muna dito sa bahay. Alis ako. Saan ka pupunta, Janet? Kina Rhea, yung kaibigan ko. Niyayaya kasi na ako na magpunta sa mall. Manonood daw kami ng sine. Gagastos ka na naman pala. Hindi! Lilibre niya ako. Kasi dumating na yung padala ng asawa niyang galing Dubai. Bibigyan niya rin daw ako ng mga tsokolate at dilata. Tuwang-tuwa ka naman. O bakit? Ano ba kinaiinis mo? Mabuti nga hindi na tayo bibili ng mga yon. Ibibigay na lang sa atin. Imported pa.
Lagi ka na lang kasing umaalis ng bahay. Lagi ka sa mga kaibigan mo. Kahit napunta ko yung mga kaibigan ko, meron naman ako napapala. Dahil mga mapera yun. Itulad mo kaibigan mo. O basta ha, dito ka muna sa bahay bukas. Hindi ko kasi pwedeng iiwang kinainay ang mga bata. Kasi alam niya na, dito ka lang. Ano ka mo, Susi? Hindi mo pa napaplansya ang damit ko? Papihira ka naman. Alam mo namang gagamitin ko yun ngayon, ah. Ay, pasensya ka na, Greg. Nakalimutan ko eh. Sa dami ba naman ang mga ginagawa ko dito sa bahay? Dapat pagkasabi ko sa'yo, plinansya mo na. Para hindi ako namumroblema ngayon. Okay, inis ka talaga, oh. Sa marami nga akong ginagawa, ano ba? Hintayin mo. Paplansyahin ko saglit. Huwag na. Iba na lang ang susuot ko. Pero ayoko na maulit to, ha. Sa susunod, masasaktan ka na sa akin. Greg! Kumuha ka na nga uli ng katulong. Gusto ko rin naman yun eh. Pero ikaw lang ang inaalala ko. Dahil sa'yo, kaya hindi nagtatagal yung mga nakukuha natin. Ano? Ay, di ba totoo naman? Masungit at nananakit ka sa mga katulong na nakukuha natin. Oy, kinagagalitan ko sila kasi mga tanga sila. Saka kahit magsungit ako, malaki naman ang sahod nila rito. Halika't mag-agahan ka na, Mariana. Oo, kuya. Ininit ko itong laing para siyang ulamin natin ngayong almusal. Wow, masarap nga ito, kuya. Ay, iba talaga laing natin dito sa Bicol, no? Ay, nako, totoo yan. Masarap talaga ang laing kapag taga Bicol lang gumawa. Maiba ako, nakatulog ka ba na maayos kagabi? Ay, oo. Ang sarap nga ng tulog ko eh. At alam ko, hindi yun dahil sa pagod, kundi dahil sa wakas. May maayos na uli akong tulugan. Tama yan. Kumain at matulog ka ng maayos para makabawi ka sa mga hirap mo. At tumaba ka rin. Kuya, ay naku, gusto ko sana makita ng aking mga anak. Ha? Sabik na ako sa mga anak ko, kuya. Jack na matutuwa sila pag nakita ko. Si Bayla nga pala. May balita ka na ba? Wala pa rin. Hindi bale. Saka na lang ako gagawa ng paraan para mahanap siya. Pag nakita ko na sina Gilbert at Susie. Mariana, ano bang balak mo? Gusto mo bang tumira sa mga anak mo? Oo, sana kuya. Kahit magpalipat-lipat ako sa kanila ni Gilbert. Basta lang makasama ko sila. Pero magkalayo sila ng bahay at malayo rin dito ang tirahan ng dalawang mong anak. Maaari naman sigurong gawa ng paraan yun. Kuya, gawa natin ng paraan para magkita-kita kami mag-iina. Ayun si Mariana. Abala sa pamimitas ng gulay. Kawawa naman ang kapatid ko. Sabik sa mga pamangkin ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang katotohanan noon dahil ayokong masaktan pa siya lalo. Pero ngayong narito na siya, ano ko pa maitatago sa kanya yun? Ano bang dapat kong gawin? Dapat bang tawagan ko na sila? Dumating naman kaya sila rito? Ay, sana naman dumating sila. Mahaba nang ipinagtiis ng kapatid ko. Panahon na siguro para maging masaya naman siya. Nakatatlong tawag pala sa akin si Choselo. Hindi ko nasagot. Kakaya naman. Paano naman nasa labas kami ni Sheila? Oh, may text din pala. Mabasa nga. Ano ba itong text sa akin ni Choselo? Pinapupunta niya kami ni Kuya Gilbert sa Bicol. Tinextin niya kaya si Kuya? Ngayon lang siya nag-text ng ganito Bakit kaya? Oo, Susie. Nag-text din siya sa akin.
Siguro dahil hindi ko rin nasagot yung tawag niya. Bakit kaya, kuya? Ano ba yung dahilan at pinauuwi niya tayo dun? Nagtataka nga rin ako eh. Ako? Kung ako lang. Ayoko na magpunta pa sa lugar na yun eh. Naalala ko lang yung pangit natin nakaraan. Lalo namang ayoko. Pero nakakahiya naman kay Chong. Alam mong malaking utang na loob natin sa kanya. Alam ko na. I-video call na lang natin si Chong. Para kahit hindi na tayo umuwi dun. Sira. Paano natin gagawin yun? Eh wala namang touchscreen yung cellphone ni Chong. Keypad pa rin ang cellphone niya, no? Ay, oo nga pala. Kaya ano gagawin natin? Eh, tatawagan ko siya. At susubukin kong alamin ang dahilan. Baka sabihin niya sa akin. At kapag nalaman ko, sasabihin ko sa'yo. Na-text mo na sila? Kuya, bakit text lang? Sana tawag na lang. Tinatawagan ko pero hindi sila sumasagot. Marahil abala sila. Kaya nag-text na lang ako. Sumagot na ba sila? Hindi pa. Huwag kang mag-alala. Sasagot din ng mga yun. Kuya, kung tawagan na lamang natin sila ngayon, para makausap ko, kahit isa man lang sa kanila. Hindi maaari. Bakit naman hindi maaari, kuya? Dahil gusto ko, narito na sila bago ka makita. Para masurpresa sila. Hindi ba maganda yun? Oo nga. Pasensya ka na sa akin, kuya. Excited na kasi ako makita at makayakap ang mga anak ko. Alam mo, walang gabi na hindi ko sila naaalala. Kawawa ang kapatid ko. Hayaan mo. Mayayakap mo rin ang iyong mga anak. Mabutit tumawag ka, pamangkayan. Natanggap po namin ni Susie yung text niyo, Chong. Kailan kayo darating dito? Chong, bakit niyo ba kami pinauuwi dyan? Dahil sa isang napakahalagang bagay. Ano po yun? Pamangkin, hindi natin ito maaaring pag-usapan sa cellphone. Kaya nga pinauuwi ko kayo rito kahit sandali lang. Kasi abala kami ni Susie. Ako may trabaho. Siya sa kanyang pamilya naman. Kahit isang araw lang. Sumaglit kayo rito. Pagbigyan niyo ako. Ang bihira naman yung chewing niyo. Hindi na lang sabihin sa cellphone. Kailangan pa umuwi kayo. Malaking abala yun. Pasensya ka na, Bayaw. Pero siguro, namimiss na rin kami ng tiyuhin namin. Kasi, ilang taon na rin namin siyang hindi nabibisita. Oo nga, Greg. Kaya payagan mo na ako. Sa araw lang naman eh. Nakakahiya naman tanggihan ng tiyong namin. Malaki utang na loob namin sa kanya eh. Siya ang kumupkup sa amin nang maulila kami sa mga magulang. Kahit nakapagtrabaho na kami, hindi siya humingi ng kahit na ano sa amin. Sige. Total, ikaw naman ang kasama nitong si Susie. Salamat, Greg. Tatawag ako sa iyo pag naroon na kami. Pero dapat, isang araw lang kayo Maraming dapat asikasuhin dito si Susie. Lalo na, wala tayong katulong. Oo, isang araw lang talaga. Kailan ba alis nyo? Bukas. Para matapos na namin ang intindihin kay Chong. Bakit maraming ulam na iluluto natin, kuya? May bisita tayong darating mamaya. Sino? Kuya, mga anak ko na ba yun? Ha? Sila ba darating? Sabihin mo naman, Oo, Mariana. Salamat po, Diyos ko. Makikita at mayayakap ko na rin ang mahal ko mga anak. Kuya, sana kumuha rin tayo ng buko. Gawin nating minatamis para maging himagas nila. Huwag ka na mataranta. May sasabihin pa ako Ano yun? Sana, huwag ka sobrang umasa kina Gilbert. Ano ibig mong tukuyin, kuya?
natulad mo, sabik na sabik din sila sa'yo. Kuya? Dahil may mga pamilya na sila. Natural lang, yun ang lagi nasa isip nila. Hindi tulad nung araw na sa'yo pa umiikot ang kanilang mundo. Joselo? Chong, narito na kami ni Kuya. Chong, may mga pasalubong ho kami para sa inyo. Gilbert, ay, Susi. Salamat at pinagbigyan niyo ako, mga pamangkin. Ay, kayo naman, Chong. Alam niyo naman pong malakas kayo sa amin eh. Oo nga po, Chong. Kaya gumawa talaga kami ng paraan para mapagbigyan kayo. Matagal din tayong hindi nagpangita. Pasensya na ho. Sabi ko nga sa inyo, madalas kaming busy. Chong, hindi niyo ba kami patutuloyin? Ito nga dala namin eh. Oo nga pala. Halika, tuloy kayo. Bango ah. Parang maraming ulam kayong niluto ah. Talagang marami. Para mapagsaluhan natin. Mabuti po, hindi kayo nahirapan. Ay, hindi lang naman ako nagluto ng mga yun eh. May kasama ako. Sino po? Kumusta kayo, mga anak? Kayo? Hindi. Paano kayo? Malaya na ako, mga anak ko. Chong, hindi niyo sinabi sa amin. Ay, gusto namin sorpresahin kayo. Maaari ko ba kayong yakapin? Ha, mga anak? Sige ho. Mga anak ko. Mga anak ko. Napakaligaya ko. Matagal na panahon pinasabikan ko ang pagkakataong ito. At salamat sa Diyos. Natupad din ang pangarap ko. Ano bang itatanong mo sa akin? Niyaya mo pa ako rito sa likod bahay, Gilbert. At Chong, hindi ho kami maaari magtagal dito. Bukas, kailangan na naming umuwi. Alam ko. Paano ho ba ngayong malaya na si Inay? Oh, Paano nang gagawin sa kanya? ay, hindi ka ba nasasabik na makasama ang iyong ina? Ho? Sabik din ho, pero hindi ho alam ng asawa kong tungkol sa kanya. Tama pala ang inala ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ipinagtatapat kay Janet ang tungkol sa iyong ina. Ang hirap po kasing ipagtapat yung... Bakit mahirap? Alam mong wala siyang kasalanan. Napilitan lang siyang gawin yun. Alam ko ho. Pero baka hindi matanggap yun ni Janet. Oh, Magiging ng mga biyanan ko. kung ganon, hindi pala maaaring tumira sa inyo ang inyong ina. Tulad ng ibig niya. Ano ho? Oh, Chong, talagang hindi ho. Magkakaroon kami ng problema ng asawa ko. Susie, anak, kumusta ka? Ang ibig kong sabihin, ang buhay may asawa mo. Maligaya ka ba? Oo naman. Nakapag-asawa ako na may kaya sa buhay. May minana si Greg sa parents niya, kaya malaki at magandang bahay ang tirahan namin. Mahabang panahon akong nawala sa piling niyo. Tuloy, hindi ko nasubaybayan ang pagdadalaga mo at ang pag-aasawa mo. Naging maayos naman ang lahat dahil sa tulong ni Joselo. Hindi niya kami pinabayaan ni Kuya Gilbert. Patawarin mo sana ako. Sa mga panahong nagkulang ako sa inyo. Ayoko nang maalala yung panahong yun ay. Ang sabi ng kuya no sa sulat niya, may anak na raw kayo na manugang ko. Meron na nga. Isang babae. Sheila ang pangalan niya. At halos 5 taon na siya. Sheila. Ang gandang pangalan. Sana naman isinama mo siya rito para nakita ko naman. Ay, hindi mo maaari. May pasok eh.
Ako nga matagal bago pinayagan ni Greg. Hindi bale. Marami pa naman panahon. Lalo na ngayon malaya na ako. Oh, makikita ko rin ang aking apo. Sandali ho. Tatawagan ko lang ang asawa ko. Mariana, kinausap kita rito sa labas ng bahay para malaman mo ang sinabi sa akin ni Gilbert. Bakit, kuya? Ano ba yun? Nabanggit ko sa kanya na gusto mo silang makasama. Pero sabi niya, hindi raw maaari. Bakit naman daw? Mariana, hindi alam ng iyong manugang ang tungkol sa iyo. Ang alam niya, ulilan lubos na si Gilbert. Ano? Ang totoo, noon pa sinabihan ko na sila magkapatid na ipagtapat na sa kanilang asawa ang tungkol sa iyo. Ay hindi pa rin pala nagawa ni Gilbert. Kung ganon, maging si Susie. Ipinagkaila rin ako sa kanyang asawa. Ganon na nga. Baka raw kasi hindi sila maunawaan ng mga yun. Pero kuya, sabi mo sa akin, alam na mga manugang ko ang lahat. Patawarin mo sana ako. Inilihim ko ang totoo sa iyo dahil ayokong lalo kang malungkot. Naisip ko rin na baka sabihin nilang iyong mga anak ang katotohanan kina Greg at Janet. O sa bagay, nakakahiya nga na magkaroon ng inang dating bilanggo. Kaya hindi ko sila masisisin ay pagkaila ako. Huwag ka na umiyak. Kausapin natin si Susie. Baka naman nasabi na niya kay Greg ang lahat. Sana nga, kuya. Para makasama ko man lang kahit isa sa mga anak ko. Hello, Gilbert. O, nandiyan ka na rin lang sa Bicol. Eh, di humingi ka na sa tsuhin mo ng mga pwede mong maiuwi dito. Janet, kailangan naming makauwi agad dahil kay Greg. Matutuwa rin si Greg pag napasalubungan ninyo. Ano ka ba? Pero... Basta, manghingi ka. Para masulit naman yung ginastos mo sa pag-uwi dyan. Alim na po ang gabi, Chong. Ano po bang pag-uusapan pa natin? Kinausap ko na si Gilbert tungkol dito. Pero hindi raw maaari sa kanila. Ano ba yun? May kinalaman ba kay Inhay? Oo. Okay, anak ko kasi. Gusto ko sana makasama kahit isa man lang sa inyo. Oh? Pero Inay, may asawa na kami ni Kuya. Hindi na kami mga bata. Pero ibig ko lang naman na babawi yung mga panahong napalayo ako sa inyong piling. Ako, sinabi ko na kay Chong na hindi maaari sa amin, Susie. Dahil hindi alam ni Janet ang tungkol sa kanya. Eh, ganun din ho ako, Nay. Hindi alam ni Greg ang tungkol sa inyo. Ang alam niya, ulilang lubos kami ni Kuya. Ano? Hindi ba sinabi ko na noon sa inyo ni Gilbert na ipagtapat na sa inyong kabiyak ang katotohanan? Uy, bakit pati ikaw? Hindi mo pa rin ginawa. Chong naman. Mahirap pong ipaliwanag yun. Mauungkat pa ang mga bagay na ayaw ko nang maalala. Ay, yun din ang sinabi ko kay Chong, Susie. Mga anak, paano ko kayo makakasama? Kung ganong itinago niyo pala ako sa inyong mga asawa. Mabihira naman kayo magkapatid. Wala namang kasalanan ng inyong ina. Alam niyo yun. Huwag ko kayo magalit, Chong. Paraan pa naman. Para kahit paminsan-minsan, makasama namin si Inay. Anong paraan, Gilbert? Dadalaw na lang kami rito. Kapag may panahon kami, tatawagan din namin kayo. Oo nga, Inay. Tama si Kuya. Pero sabik sa inyo ang inyong inay. Pasensya na ho, Inay. Hindi talaga maaaring tumira kayo sa mga bahay namin. Dahil pag hindi kayo natanggapin na Greg at Ate Janet, baka mawasak naman ang pamilya namin dahil sa inyo.
Ay, nako. Mabuti nakaalis din tayo sa lugar na yun. Inis na ako eh. Ganon din ako eh. Ako, pinapunta lang pala tayo doon ni Chong para bigyan ng problema. Salamat na nga lang. Nakaisip ako ng alibay. Kaya nakalusot tayo. Pero alam ko, nagdaramdam silang dalawa. Lalo na si Choselo. At kay Chong ako nahihiya eh. Kasi kahit minsan, hindi niya tayo hininga ng kahit anong kapalit sa mga pagtulong niya sa atin. Nahihiya din naman ako eh. Pero ano gagawin ko? Nahihiya akong sabihin kay Janet ang tungkol kay inay. Kung bakit naman kasi nakalaya pa siya. Oo nga eh. Pero, may naisip akong paraan. Para naman mawala ang galit sa atin ni Chong. Eh, yun nga lang. Kailangan sabihin ko muna kay Greg. Anong paraan yun, Susie? Kanina pa nakaalis ang mga anak mo. Hanggang ngayon umiiyak ka pa rin. Nalulungkot lang ako, kuya. Naiisip ko, siguro kung hindi nangyari yun, hindi ako ikahihiya ng mga anak ko. Kasalanan ko. Ang mga anak mo ang mali. Lalo na yung si Susie. Nakapag-asawa lang ng may kabuhayan eh. Tumaas na ang lipad. Nalimot na ang kanyang pinanggalingan. Huwag ka magalit sa kanila, kuya. Totoo naman yun eh. Batik ako sa kanila. Sa ginagawa nila sa iyo, kahit pa maganda ang buhay nila, darating ang panahon na babagsak din sila sa mataas nilang kinalalagyan. Kuya, wag. Huwag mo sabihin yan. Dahil kahit nasasaktan ako ngayon, patuloy ko pa rin hihingi sa Diyos na mapabuti ang kanilang mga buhay. Mabuti naman, Gilbert. Marami kang dalang pasalubong galing sa taniman ng tiyo mo. Di sulit yung gastos mo sa pag-uwi. Di dapat malaman ni Janet na binili ko lang ang mga dinala ko. Lalo siya magagalit. Hoy, bakit di ka na nakakibo dyan? Ha? Napapagod kasi ako eh. Bakit nga pala niya kayo pinauwi sa Bicol? Ha? Kukuhan, may gusto siyang ipasok sa amin ni Susie. Oh? Para maging katulong. Kaso, tinanggihan ko dahil may edad na eh. At saka isa pa, kapos tayo ngayon eh. Ano ba naman yung tiyo mo? Para yun lang, pinauwi pa kayo. Pero mabuti na lang, tinanggihan mo ang katulong na yun. Matutulog na lang tayo, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit kayo pinauwi ng Choselo mo. Kasi Greg, may pinakikiusap na katulong sa amin si Chong. Kung pwede raw sana, tanggapin namin ni Kuya Gilbert. Yun lang ang dahilan? Oo nga eh. Nainis nga kami ni Kuya eh. Dahil hindi na lang niya sinabi sa amin sa cellphone. Pero syempre, hindi na namin pinahalata sa kanya. Dahil sabi niya, namimiss niya na rin kami. O anong sinabi niyo? Si Kuya tumanggi. Kasi kapos sila eh. Ako, sabi ko, sasabihin ko muna sa'yo. Tama yun. Ano bang klaseng katulong yun? Kuwan. Matanda na eh. Siguro mga parang 55, ganun. Kaya nga parang ayoko eh. Kahit na nga sabi niya, marami na siyang karanasan sa trabaho. Nag-abroad nga lang daw ang amo niya, kaya nawalan siya ng trabaho. Gawin mo na. Para hindi tayo nagtatalo dahil sa dami ng ginagawa mo. Kaya ko naman pasahurin yun eh. Sigurado ka? Oo. Para naman walang masabi sa inyo ang tiyuhin nyo. Ang gusto ko lang, siguruhin mong masipag at marunong yun, ha? Para hindi ako mabuisit. Saan ka ba nagpunta, Mariana? Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na, kuya. Naglakad-lakad lang ako sa labas habang
tulog ka pa. Ay, matutuwa ka sa sasabihin ko. Bakit? Ano yung kuya? Tumawag si Susie. Hinahanap ka. Talaga? Kuya, bakit daw? Hindi na sinabi. Basta hinahanap ka lang. Ang bili niya, tawagan natin siya pag narito ka na. Mayroon na cellphone mo, Kuya Selo. Tawagan na natin si Susie. Baka meron siya maganda ibabalita sa akin. Huwag ka masyadong umasa. Nang hindi ka naman masaktan. Kuya. Malaki na ang pinagbago ng mga anak mo. Nakalulungkot man sabihin, pero hindi ko na gusto ang asal nila ngayon. Pinahiram sa akin na po itong cellphone niya. Pumayag siyang ako na lang ang tumawag kay Susie. Teka, tatawagan ko na anak ko. Hello, Joselo? Buti po tumawag na kayo. Susie, anak! Ang nanay mo ito. Iniram ko yung cellphone ni Kuya. Ako na ang pinatawag niya sa'yo. Ay, ganun po ba? Bakit mo ba ako hinahanap, anak? May paraan na. Para makasama kayo dito sa bahay namin, Nay. Talaga? Talaga, anak? Nagtapat ka na sa... Hindi ho niya dapat malaman na nakakahiya nakaraan natin. Baka iwan niya ako. Kung ganon, anong paraan ang sinasabi mo? Katulong? Walang yung bata yun na. Pagpapanggapin ka pang katulong nila. Huwag kang pumayag. Kuya, pansamantala lang naman siguro yun. Palagay ko naman, sasabihin din ng aking anak ang katotohanan kay Greg. Hindi natin alam ang ugali ng manugang mo. O paano kung hindi maganda at pag malupitan ka? Naniniwala ako, Kuya. Hindi ako pababayaan ni Susie. Ngayon nga lang, pinababayaan ka na niya. Kaya nga sabi mo, gusto niya ako na maghatid sa'yo sa kanila. Kasi nga, may pasok ang manugang at apo ko. Huwag ka nang tumira sa kanila. Dumito ka na lang. Mabubuhay naman tayo rito kahit paano. Pero ibig kong makasama ang mga anak ko. Kaya sana naman, Kuya, pagbigyan mo na ako. Samahan mo na ako kina Susie. Ikaw na nga bahala. Sige, iahatid kita. Pero hindi mo ako mapipigil na bilinan yung bunso mo. Kuya, maraming salamat. Napakabuti mo talagang kapatid. Ay, pa nga sinag. Janet. Oo, sandali. Eto. Hmm. Ito nga pala. Um, Ano bang sinabi sa'yo ni Susie at ang aga-aga tumawag? Pumayag daw si Greg na kunin nila yung matandang katulong na nire-recommenda ni Chong. Ay, naku! Hindi na nila dapat tinanggap yun. Baka mangusumi lang sila. Lalo na yung si Greg. Naku, mainitin pa naman ang ulo nun. Problema na nila yon. Tinanggap nila eh. Basta tayo, walang problema. Alam mo, naisip ko lang. Bakit ba ganun na lang ang malasakit ng tiyo mo doon sa matandang katulong na yun? Ha? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko namang kilala ng personal yung matandang babae yun eh. Ano nga kaya ang dahilan? Ang ganda nga pala nitong bahay niyo, anak. Ang laki. Pwede ba? Huwag niyo nga ako tawaging anak. Kahit wala dito ang asawa ko, narito naman ang anak namin. Mahirap na. Baka marinig niya. Ayoko magsumbo siya kay Greg. Kung ganon, wala ka pala talagang balak na magsabi ng totoo sa asawa mo. Chong, sinabi ko na. Mahirap ipagtapat yun. Siguro sa ibang panahon. Baka masabi ko rin. Pero hindi ko ngayon. Kuya, hayaan mo na. Ayos na ako rito. Mabuti nga, makakasama kong ang aking anak at apo. Makakatulong pa ako sa kanilang pamilya. Sana lang, Susie. Huwag mong hayaang tratuhin ng masama ng iyong asawa ang iyong ina. Ako na ho ang bahala, Joselo. Ituturo ko sa inyo ang pagluluto ng mga paboritong almusal ng asawa ko. Para alam ninyo ang gagawin ninyo. Siya ko naman hindi nyo alam yun eh. Sige, Susie. Ma'am Susie, yun ang itatawag niyo sa akin.
At sir naman kay Greg. At huwag kayong magkakamali. Dahil kapag nagkahiwalay kami ng asawa ko, dahil sa inyo, hindi ko kayo mapapatawad. Ma'am Susie. Isa pa nga pala, gusto ni Greg sa katulong, yung namumupo, kaya matuto kayong gumalang sa amin. Naintindihan niyo ba? Opo. Ma'am. Bakit umiiyak na kayo? Wala naman akong ginawa sa inyo, ah. Sinabi ko lang naman yung mga dapat ninyong tandaan. Bira naman, oh. Pasensya na. Hindi na ako iiyak. Magsimula na nga tayo. Oh, Mang Seno. Dumating na pala kayo galing Cavite. Tonyo, kahapon pa. Inihatid ko lang naman yung kapatid ko sa bahay ng kanyang anak eh. Nako, mag-isa na pala uli kayo sa bahay nyo, no? Ayos lang naman. Kaya ko naman eh. Teka, saan po ba galing ang kapatid ninyo? At matagal siyang hindi nakasama ng mga anak niya. Ay, naku, Sus Maria Jose. Ano kaya ito? Nasunog yung 2 pirasong bacon ni Greg. Bahala na. Hihingi na lang ako ng pamanhin. Sana naman huwag siya magalit. Ano, Mariana? Handa na ba almusal ko? Opo, Sir Greg. Kaya lang po. Kaya lang ano? Gutom na ako. Nasunog ko yung 2 pirasong bacon. Anak. Sunog nga. Ano ka ba naman? Matanda ka na, bacon lang, hindi mo pa alam iluto na maayos. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Wisit ka! Oh! Greg, bakit ka nagagalit? Matanda ito, sinunog ang bacon. Ma'am Susie, hindi ko po sinasadya. Hindi na po mauulit. Ikaw na nga magluto, Susi. Baka mabatukan ko lang yun eh. Tawagin mo ako pagkayos na ang lahat. Oo, sige, sige. Anak, pasensya na sana. Huwag niyo akong tawagin, anak. Hirap niyo naman turuan eh. Opo. Patawad po, Ma'am Susie. Kaya pala naiinis sa inyong asawa ko eh. Dahil mahirap kayong umintindi. Ma'am Susie. O ngayon, iiyak-iyak kayo. Ha? Ibang trabaho na nga lang ang gawin nyo? Iwan nyo na ako. Galit na galit si Greg sa akin. Pagiging ang aking anak. Mabuti na lang hindi ako sinuktan na manugang ko. Ang cellphone na ibinigay sa akin ni Kuya. Tumatawag siya. Hindi niya dapat mahalatang umiiyak ako. Hello? Kuya Celo? Mariana. Kuya, napatawag ka. Oo. Gusto lang kitang kumustahin dyan kinasusi. O ano? Maayos ba naman ang pakikitungo nila sa'yo? Oo naman, Kuya. Mabait sila. Totoo ba yan sinasabi mo? Oo, Kuya. Walang dahilan para maglihim ako sa iyo. Mabait sa akin sina Susie at Greg. Yun nga lang. Talaga nagtatrabaho ako rito. Natural lang naman yun, di ba? Dahil katulong nila ako. Oh, napatawag ka, Kuya Gilbert. Nakukumusta lang, Susie. Kumusta kayo dyan? Kami okay naman. Pero yung katulong na pinasok ni Chong, hindi okay. Bakit? Mahirap ang turuan? Sinabi mo pa. Nakakapikon nga eh. Kaya madalas siya mapagalitan ni Greg. Siyempre, nasasagad din yung pasensya ko. Kaya napapagalitan ko rin. Mabuti na lang pala, hindi ko siya kinuha. Nagkataon, kami ang nahihirapan. At para ko nang naririnig ang malakas na pipig ni Janelle. Daya mo nga eh. Nakaiwas ka. O, anong balak mo dyan ngayon? Pilimihan na ba siya dyan? Hindi ah. Hindi ako komportableng narito siya. Paano? Pauwiin mo na sa Bicol. Ay, hindi ko mabanas ng gusto sa kanyang asawa ko. Para siya na magpaalis sa katulong namin. O kaya, yung katulong na mismo sumuko sa hirap.
at iisin siya. Nakalimutan mo na ba? Susuko rin yun, paghirap na. At kusa siyang aalis dito. Yun nga lang, maganda ka. Oh, bakit? Dahil baka sa'yo naman siya magpilit na tumira. Oh, ito ang mga lalaban yung damit. Ay, marami pala. Once a week lang kami maglaba dito, kaya ganyan. Eh, may washing machine naman, kaya hindi mahirap yan. Ma'am, kasi Oh, bakit na naman? hindi ho ako marunong gumamit ng washing machine. Pasensya na ho, Ma'am Susie. Wala naman kasi tayong washing machine nung araw. Huwag niyo na ipaalala sa akin yung noong araw. Ma'am Susie. Tapos na yun. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am. Kung maaari po sana, Ma'am, turuan niyo akong gumamit ng washing machine. Ano pa nga bang magagawa ko? Kakainis na bunga ito, My God, Susie! Nagulat ako kanina nang pagbuksan ako ng gate ninyo ni Aling Mariana. Malaya na pala siya. At dito na siya nakatira? Ano pa nga ba? Kaya nga araw-araw ako nangungonsumi. Why naman? Masipag naman ang nanay mo nun ah. O, pwede ba? Ang bibig mo naman. Baka marinig ka ng anak namin ni Greg. Ano ka ba? Di ba sabi mo sinundo na ng service niya si Sheila? Ay, oo nga pala. Ano nga yun? Ang hirap niya kamang turuan? Ang hirap talagang turuan. Maraming mga gamit dito hindi niya alam i-operate. Nakakainis. Asal-asal na nga sa kanyang asawa ko eh. Oh, hindi rin pala alam ni Greg ang katotohanan tungkol sa katulong niyo? Oo, Crisel. At wala akong plano na sabihin sa kanyang lahat. Girl, anong balak mo? Pahihirapan niyo siya? Kawawa naman si Madaraka. Baka magalit si Lord. Sige ka. Basta, wait ka na lang, Crisel. Dahil sa susunod mong pagpunta rito, wala na ang konsumisyon kung yon. Magandang hapon no, Mang Selo. Ay, ikaw pala, Tonyo. Magandang hapon din. Nakita ko po na malungkot kayo habang nakaupo dito sa tarangka ng bahay nyo. Kaya nilapitan ko kayo. May problema po ba kayo? Baka po matulungan ko kayo. Wala naman akong problema. Naalala ko lang ang kapatid ko. Hindi na ba kayo nagkakausap? Nakausap ko naman siya nung isang araw. Kaya sabi niya, maayos naman ang lagay niya. Yun naman pala eh. Bakit pa kayo nag-aalala? Iniisip ko lang, baka naglilihim siya sa akin. Baka ayaw niya sabihin ng tunay na trato sa kanya ni Susie. Naku, siguro may duda kayo na pinagmamalupitan ng inyong pamangkin ng kanyang sariling ina, no? Bakit naman po gagawin niyo ni Susie? Marami ka kasing hindi alam tungkol sa buhay ng kapatid ko at ng kanyang mga anak. Kaya parang ayaw mo maniwala sa duda ko. Ang totoo po, Mang Selo, narinig ko na ho ang usap-usapan ng mga taga rito tungkol sa kanila. Pero ayaw kong maniwala. Dahil hindi galing sa inyo. Pero, totoo po ba yun? Janet, bakit nagmamadali kang kumain? Kasi sasamahan ko si Judy na mamili sa mall. Nagpapasama sa akin eh. Malamang, mamimili ka na niyan. Ano naman? May pera naman eh. Naroon na ako, pero sana naman matuto kang magtipid para madagdagan yung ipon natin. Huwag ka mag-alala. Kunti lang bibili ko sa pera mo. Kakasal ka. Tinan mo, nagalit ka na kagad. Pinaalalahanan lang naman kita. Para sa pamilya din naman natin yun eh. Yung bata, sino mag-aalaga? Dadalhin ko sa nanay ko. Oh, bakit parang mainit na naman ang ulo mo nang dumating ka? Nakakabuisit ang katulong natin. Isang buwan na rito, hindi pa rin makuha ang gusto kong timpla ng kape. Bakit? Mapait bang timpla niya? Huwag kang ingisi-ingisi dyan, ha? Gusto ko na nga ibuhos ang kape sa kanya, eh. Pagpasensyahan mo na lang si Manang Mariana. Matututo rin yun. Alam mo,
Kung hindi lang siya masipag at malinis sa bahay, hindi siya tatagal sa atin ng 1 buwan. Sige na, timpla mo ako ng kape. Kailangan ko yun habang nag-aasikaso ako ng mga papeles dito. Susi, anak, pwede ba kita makausap? Ang tigas naman ang ulo niyo eh. Di ba sinabi ko na, huwag niyo ako tatawaging anak. Wala naman dito ang iyong mag-ama. Kahit na! Gusto ko kahit tayong dalawa lang, ma'am pa rin ang itawag niyo sa akin. Para masanay kayo. At hindi magkamali. Naintindihan niyo ba? Opo. Opo, ma'am. O ngayon, anong sasabihin niyo? Gusto ko lang sanang ikwento mo sa akin kung paano kayo nagkakilala ni Greg, ni Sir Greg. Kung paano ka ba niya niligawan. Hindi niyo na dapat pakialaman pa yon. Sige na, ituloy niyo na yung pagtatrabaho. Ating gabi na. Tulog na ang pamilya ng anak ko. Pero ako hindi makatulog. Hindi mawala ang lungkot. Noon akala ko, pag wala si Greg, hindi ako ituturing na ibang tao ng aking anak. Pero nagkamali ako. Dahil kahit kami dalawa lang, masungit at masakit siya magsalita sa akin. Hindi na siya ang dating susi na mabait at naaawa sa akin. Naalala ko pa noon, silang dalawa ni Myla ang madalas na tumutulong sa akin. Ang malambing sa akin. Pero ngayon, ibang-iba na ang aking anak. Bakit siya nagbago? Dahil ba sa mga panahong wala ako sa kanilang piling? Dahil ba sa kaginhawang dinaranas niya ngayon? O dahil sa aking pagkakamali? Ang cellphone ko. Si Kuya. Tumatawag na naman siya. Naalala pa rin ako ng aking kapatid. Tapos na ako magdilig ng mga halaman. Hihintayin ko na lang na makaalis si Greg. At saka ako maglilinis sa buong bahay. Mariana! Oh, si Greg. Mariana! Tinatawag ako. Parang galit. Bakit kaya? Pupunta ko pa siya. Sir Greg? Bakit po? Anong ginawa mo rito sa polo ko? Bakit nangupas? Po? Ay, ano? Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo! Tingnan mo! Ay! Greg? Ano nangyari? Bakit mo hinampas ng pulo sa mukha si Mana Mariana? Yung buwisit na matandang yan, sinira ang polo ko. Patawad po, sir. Hindi ko po sinasadya. Oy, ang mahal na damit na sinira mo. Hindi maaaring basta patawad yun. Sir Greg. Susi, gusto ko iawas mo sa sahod na matandang to ang halaga ng polo kung sinira niya. Ano? Narinig mo sinabi ko. Iawas mo sa sahod niya. Iniiyak-iyak mo dyan? Galit na galit sa akin ang asawa mo. Kasalanan niyo. Hindi niyo iningatan yung damit niya eh. Maniwala ka, hindi ko yung sinasadya. Ay naku, wala akong magagawa. Basta, sundin ko yung sinabi niya. Kalahati lang ang makukuha niyong pera sa katapusan. Para mabayaran niya yung polo niya. Kahit wala akong sweldo, handa akong tulungan kayo dahil mahal kita, anak. Alam mo yan, ang nais ko lang naman. Anak po! Hindi ko na naman gusto yung tinatakbo ng usapang ito. Diyan na nga kayo. Malupit ka na rin sa akin, anak. Hindi mo man lang maipadama ang kinasasabikang kong kalinga at pagmamahal. Oh, upo ka, Susie. Ay, thanks, Grisel. Napasyal ka dito sa bahay ko. Nasa school naman si Sheila eh, kaya naisip kong puntahan ka.
para makapagpalipas ng inis. Mukhang may problema na naman O, ano yon? Si Greg, inampas ng polo sa mukha ang katulong. Si Inay. Oh my God! Bakit yun naman ginawa yun? Kasalanan naman kasi ni Inay eh. Hindi niya iningatan ng polo ni Greg, kaya ayun. Nagkakupas. Naggalit ng gusto si Greg. Unbelievable. Talaga? Ginawa yun ni Greg kay Aling Mariana? Oo, Crisel. Dahil sa galit. Para ba naman? Worth 4K yung polong nasira niya. At hinayaan mo na lang. Anong gagawin ko? Alangan may pagtanggol ko siya. Di nahalata naman ako na asawa ko. At saka, mali naman talaga siya eh. Ay, wow! Ang tibay ng dibdib mo, girl. Hindi man lang naantig ang loob mo dahil sa ginawa ng asawa mo sa nanay mo? Sinabi ko na, mali siya. Bakit naman ako maantig? Pero sinaktan nga siya ni Greg. Dapat kasi, hindi na lang siya tumira sa amin in the first place, no? Kinabalak pa niya at binigyan kami ng problema. Pwede naman siya sa bahay ni Chuselo. Siguro, nasasabik sa inyo ng kuya mo. Maraming taong kasi siyang nawali sa inyo, di ba? Dahil nga sa pagkakakulong niya. Kaso nga napiperwisyo ako. Gusto ko na tuloy siyang paalisin. Next week, birthday na ni Sheila. 6 years old na siya. Oo nga. Paningang paalala niya sa akin. Ano bang gusto niya sa birthday niya? Sinabi ba niya? Gusto niya imbitahin dito yung mga kaibigan niya. Alam mo na, children's party ang gusto ng anak natin. Okay, sige. Magpapaparty tayo para sa kanya. Magpapakater ako. Sabihan mo nga pala yung katulong natin, ha? Baka gumawa na naman ng kapalpakan sa araw na yun, ha? Talagang masasaktan na siya sa akin pag pinahiya niya tayo sa mga bisita. Palalayasin ko na siya. Mas mabuti nga kung mangyayari yun. Mawawala na ako ng problema. May sinasabi ka? Sabi ko, hayaan mo at ako na ang bahala sa matandang yun. Pag tumawag nga rito ang tiyo mo, ha? Sabihin mo sa kanya kung gaano kapalpak ang inirekomenda niyang katulong. Natatanong ko mula dito sa bintana sina Susie at Sheila. Masaya sila naglalaro doon sa hardin. Hindi ko man lang mahawakan at makakwentuhan ang aking apo. Dahil kahit siya, inilalayo rin sa akin ni Susie. Anak, kailan mo kaya ako matatangka? Hindi ko naman ginusto nangyari noon. Hindi ko ginusto na makulong ako. Alam mo yun. Oh, Diyos ko. Sana tulungan mo po ako. Sana matanggap na rin ako ng aking mga anak. Sana dumating ang panahon na hindi na nila ako ikahiya. Ay, oo nga pala. Birthday na ni Sheila sa makalawa. Kaya nga iniimbitahan tayo nila Susie. Okay, sige. Pumunta tayo. Para maging masaya yung anak natin. Dapat bumili ka ng regalo. Di naman kailangan ng pamangkin mo ng regalo eh. Napakarami na niyang damit at laruan. Dahil kaya siyang ibili ni na Susie at Greg. Kahit na. Iba pa rin yung may regalo tayo sa bata. Para naman hindi nakakahiya kina Susie. Saka, Jack, may excite si Sheila kapag nakitang may gift tayo sa kanya. Okay, sige na nga. O mamaya, pupunta ako sa mall at bibili ng parigalo. Ate Janet. Magsi-CR lang ako, Susie. Okay. Sige. Punta ka na lang doon. Oo, sige. Single muna ako bago kumain. Para dire-diretsong kain ko. Gilbert? Anak!
ka rito sa birthday na pamangkin mo. Nakita kita, anak. Maging asawa at anak mo. Huwag niyo nga akong hawakan. Baka makita kayo ni na Janet at Greg. Siyak, magtataka yung mga yun. Pasensya na, anak. Natuwa lang kasi ako dahil nakita kitang muli. Huwag niyo rin akong tawaging anak. Kung ano tawag niyo kina Susie, yun din ang itawag niyo sa akin. Nakakaintindihan ho ba tayo? Gilbert, pinagalitan mo ba yung katulong ni na Susie? Ha? Hindi. Bakit ko kagagalitan yun? Hindi ko naman kilala yun ng personal. Si Chong ang talagang nakakakilala sa kanya. Bakit mo naitanong? Kasi nakita ko umiiyak. Pagkatapos ko kayo makita na nag-uusap. Kaya naisip ko, baka nga pinagalitan mo. Nakita mo pala kami? Oo. Tatawagin nga sana kita para magpa-picture tayo lahat. Pero sabi naman ni Susie, hintayin ka na lang namin. Kaya hindi na kita nilapitan. Salamat naman. Hindi niya narinig. Alam mo ngayon, di na ako nagtataka na madalas mapagalitan ni Greg yung katulong nila. Kasi alam mo, tingin ko sa kanya, tanga. Hindi mo na ako dapat pinadalhan ng pera, Mariana. Nabibili ko naman ng mga pangangailangan ko rito. Hayaan mo na, kuya. Wala naman ako pagagamitan yan dito eh. Kung hindi mo pa kailangan, di ituloy mo na lang. Ay, sige. Salamat. Oo, maliit na bagay lang yan, kuya. Kung ikukumpara sa malaking utang na loob ko sa'yo. Oy, kumusta naman ang birthday ng apo natin? Ha? Masaya. Ang saya-saya. Nakita ko nga si Gilbert at ang pamilya niya. Nga lang, hindi ko nalapitan at nahawakan ng apo ko kina Gilbert at Janet. Ay dahil na ayaw pa rin sabihin ni Gilbert sa kanyang asawa ang tungkol sa iyo. Pareho lang sila ni Susie. Yung mga batang yun talaga. Maiba ako. Saan galing ang perang ipinadala mo sa akin? Ay, Juan, sweldo ko rito, kuya. Talagang ginawa ka lang ang katulong. Kuya, mababago rin yung sitwasyon ko. Naniniwala ako. Sana nga, Mariana. Yung anak ni na Susie at Greg, nalalapitan mo ba naman? Tonyo, napasyal ka. Galing ho ako ng bayan kanina, Mang Selo. Kaya binili ko kayo nito. Saka, ano yung nasa plastic? Burger at spaghetti po. Aba. Para ho sa inyo yan. Ikaw naman nagabula ka pa. Okay lang po yan. Kayo nga madalas nyo kaming binibigyan ni inay ng mga tanim yung gulay. Salamat ha. Ay, next week nga ho pala. 2 araw ho kaming wala ni inay dito. Tingnan na lang ho ang bahay namin. Oo ba? Yun lang pala bakit? Saan ang punta nyo ni Nena? Sa tita ko po sa Cavite. Dumating na ho sila galing Hong Kong at pinapapunta ho si inay. Kaya sasamahan ko po. Talagang mabuti kang anak. Sa Cavite kayo pupunta? Opo. Pwede kayang madaanan mo yung bahay ng pamangkin ko? Sige po. Ano po bang address ng pamangkin nyo? Sheila? Ay, bakit po? May bibigay sana ako sa'yo. Gift ko sa nagdaang birthday mo. Pero, 2 days na pong natapos yung birthday ko. Pasensya na, ha? Kahapon lang kasi nakalabas ang lola mo para bumili ng regalo para sa'yo. Lola? Sabi po ni Mami, katulong lang namin kayo. Oo, tama. Nagkamali lang ako. Heto yung gift ko, kunin mo. Thank you po. Ano pong laman ng kahon na ito? Buksan mo para makita mo. Okay po. Wow!
Nagustuhan mo ba? Opo. Thank you po, Manang. Sheila? Mommy? Sige na, Manang. Iwan mo na kami ng anak ko. Iwan mo na kami ni Sheila! Opo, ma'am. Ano sinabi sa'yo ng matandang yan, ha? Wala po. Binigay lang po niya sa akin itong birthday gift niya. Ito po, oh. Ang cute po ng bag. Akin na nga yan? Mami, bakit po galit kayo? Hinila niyo pa po yung bag. Mula ngayon, ayaw ako nagtatanggap ka pa ng kahit anong regalo sa katulong natin, ha? Bakit po? Basta! Sundin mo na lang ako. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Pero, yung bag po, gusto ko po yan eh. Ano? Hindi. Itong bag na ito, itatapon ko ito.